May mga sakripisyo na hindi nakikita ng mata at may mga paghuhusga na kasing talim ng patalim. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakadalisay na pagmamahal ay minsan isinusukli ng pinakamasakit na paratang? Gaano kabigat ang kayang pasanin ng isang ina para sa kinabukasan ng kanyang anak? At paano kung ang lahat ng pagod at puyat na yon ay bigla na lang tawaging kapabayaan? Samahan ninyo ako sa ating kwento. Hating gabi na nang tuluyang isinuko ng sirang gate ng baryo mapagkalinga ang pagod na katawan ni Dalisay Almiro. Bawat hakbang niya paakyat sa makitid na eskinita ay tila isang walang katapusang parusa. Ang amoy ng mantika mula sa kanyang unang trabaho sa karinderya ay humalo na sa amoy ng chlorine mula sa pangalawa niyang trabaho bilang janitress sa isang maliit na opisina. At ngayon, pagkatapos ng pangatlong trabaho bilang tagapaglaba, pakiramdam niya ay pati kaluluwa niya ay pagod na. Ngunit sa pagpihit niya ng susi sa pintuan ng kanilang munting inuupahang bahay, ang lahat ng bigat sa kanyang balikat ay tila saglit na nga naglaho. Doon, sa maliit na lamesang nagsisilbi nilang kainan at aralan, nakasubsob ang kanyang mundo. Ang kanyang sisinag. Nakatulog na ito habang nag-aantay sa kanya. Ang pisngi ay nakadantay sa isang bukas na libro. Ang gulo-gulo nitong buhok at ang payapang paghinga ay sapat na para burahin ang lahat ng hirap ng maghapon. Dahan-dahan siyang lumapit, pinigilan ang sariling mapahikbi sa pagod at awa. Sa tabi ng kanyang anak ay isang baso ng tubig at isang maliit na papel na may sulat kamay ng isang 8 taong gulang. Para sa pinakamagaling na nanay, hinaplos niya ang buhok ng anak, isang haplos na puno ng pagmamahal na hindi masusukat ng kahit anong salapi. Ito ang dahilan. Ang lahat ng ito, ang 3 trabaho, ang kulang na tulog, ang mga paltos sa kamay, ay nagkakaroon ng halaga dahil kay Sinag. Si Sinag ang kanyang umaga, tanghali at gabi. Siya ang kanyang lakas. Maingat niyang binuhat ang anak at inihiga sa kanilang nag-iisang banig. Kinumutan niya ito at hinalikan sa noo. Mahal na mahal ka ni nanay. Bulong niya sa hangin. Bumalik siya sa kusina para uminom ng tubig na inihanda ng anak. Bago pa man niya mailapat ang baso sa kanyang labi, naalala niya ang kanilang mailbox sa labas. Baka may sulat na dumating para sa mga bayarin. Muli siyang lumabas, ramdam ang malamig na simoy ng gabi. Nang buksan niya ang maliit na kahon, may ilang sobreng naroon. Isang sulat para sa kuryente, isa para sa tubig, at isang makapal na sobre na kulay brown na may opisyal na selyo ng lungsod ng Pag-asa. Kinunutan niya ito ng noo. Wala siyang natatandaang anumang transaksyon sa munisipyo. Nanginginig ang mga daliri niyang pinunit ang sobre. Habang binabasa niya ang mga unang salita, tila huminto ang mundo. Ang mga letra ay nagsimulang lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit 2 parirala ang tila sumisigaw at tumutusok sa kanyang puso. Child endangerment. Court summons. Nabitiwan niya ang sulat. Lumipad ito sa hangin bago marang bumagsak sa sementadong lupa. Tila isang puting bandila ng pagsuko. Parang may humila sa mga tuhod ni Dalisay. Napaluhod siya. Ang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot muli ang papel. Binasa niya ulit at ulit. Baka nagkamali lang siya ng basa. Baka sa sobrang pagod ay niloloko na siya ng kanyang mga mata. Ngunit hindi. Malinaw na malinaw ang bawat salitang nakalimbag. Kapabayaan. Panganib, paglilitis, isang tilaok ng manok sa di kalayuan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit para kay Dalisay ang tanging naririnig niya ay ang kumakabog niyang dibdib. Paanong nangyari ito? Sino? Ang lahat ng kanyang ginagawa ay para kay Sinag. Ang paggising bago pa sumikat ang araw, ang pagtitiis sa init ng kalan sa karinderya, ang pagkayod sa sahig na hindi kanya, ang pagbabad ng kamay sa sabon
hanggang sa mangulubot. Lahat ng yon ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Pagpapabaya ba ang tawag doon? Ang pagtiyak na may pagkain sa kanilang mesa at may bubong sa kanilang ulunan? Pagpapabaya ba yon? Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti ay tila balat na nanginginig. Pumasok siya muli sa loob ng bahay at sinara ang pinto. Ang katawan ay nakasandal doon na para bang iyon na lang ang pumipigil sa kanyang pagguho. Muli niyang sinulyapan ang natutulog na si Sinag, ang anghel na hindi alam ang bangungot na kasisimula pa lang para sa kanilang dalawa. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumuhos. Hindi ito mga hikbi ng pagod. Ito ay mga luha ng dalisay na takot. Takot na baka sa isang iglap, ang nag-iisang sinag ng kanyang buhay ay kunin mula sa kanya. Sino ang maaaring gumawa ng ganito kalupit na bagay? Sino ang maglalakas loob na husgahan ang kanyang pagiging ina? Hawak ang lukot na papel sa kanyang kamay. Napaupo si Dalisay sa sahig, sa isang sulok ng kanilang munting sala. Doon, sa gitna ng dilim, tanging ang mahinang ilaw mula sa poste sa labas ang nakasaksi sa kanyang tahimik na pagtangis. Ang tanong ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan, isang tanong na nagbabadya ng isang laban na hindi niya alam kung paano sisimulan. Sino ang gumawa nito? Kinabukasan, sinubukan ni Dalisay na tahiin ang mga piraso ng kanyang nawasak na mundo. Halos hindi siya nakatulog. Ang mga salita sa sulat ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Ngunit sa pagmulat ng mga mata ni Sinag, kailangan niyang isuot ang maskara ng katatagan. "Good morning, Nanay!" Bati ng bata. Ang boses ay puno ng sigla ng isang umagang walang problema. "Good morning, anak ko?" Sagot ni Dalisay. Pilit na pinapasigla ang sariling boses. Nagtungo siya sa maliit nilang salamin at sinubukang ayusin ang sarili. Naglagay siya ng kaunting pulbos para itago ang pamumugto ng kanyang mga mata. Isang manipis na kolorete para bigyan ng kulay ang namumutla niyang labi. Kailangan niyang maging normal. Para kay Sinag, habang nagtitimpla siya ng kape, isang katok sa pinto ang kanilang narinig. Bumungad sa kanila ang nakangiting mukha ni Ginang Elvira, ang kanilang kapitbahay na nasa katapat lang ng bahay. May dala itong isang supot ng mainit-init pang pandesal. "Magandang umaga." "Dalisay, Sinag." Bati nito. Ang boses ay tila musika sa pandinig. "Napadaan ako sa panaderya. Naisipan ko kayong dalhan ng almusal." "Naku, Ginang Elvira, nag-abala pa po kayo," sabi ni Dalisay. Pilit nang ngumingiti. "Salamat po. Halina po, pumasok kayo." Masayang tinanggap ni Sinag ang tinapay. "Salamat po, Tita Elvira. Paborito ko po ito." "Walang anuman niyon, Sinag," sagot ng matanda. Hinahaplos ang ulo ng bata. Ang tingin nito ay bumaling kay Dalisay, isang tingin na napuno ng tila pag-aalala. "Hija, ayos ka lang ba? Parang pagod na pagod ka. Naku, dapat ay hindi mo pinapabayaan ang sarili mo. Paano na lang ang batang ito kung ikaw ay magkakasakit?" May kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Dalisay, ngunit iwinaksi niya ito. "Ayos lang po ako, Nay Elvira. Medyo napuyat lang po sa trabaho." Umupo si Ginang Elvira sa kanilang silya. Ang mga mata ay nilibot ang kanilang munting tahanan. "Talaga namang kahanga-hanga ang kasipagan mo, Dalisay. 3 trabaho. Hindi biro iyon. Pero, hindi ba nalulungkot itong si Sinag? Mag-isang umuuwi mula sa eskwela. Mag-isang naghihintay sa iyo hanggang hating gabi. Kawawang bata." Bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Dalisay. Hindi ito panunumbat. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi ni Ginang Elvira, pakiramdam niya ay hinuhusgahan ang buong pagkatao niya. Sanay na po si Sinag, Nay, at matalino po siyang bata. Alam na niya ang mga dapat gawin. Depensa niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Alam ko. Mabilis na sagot ni Elvira. Itinaas ang kamay na tila sumusuko.
Nag-aalala lang naman ako sa inyo. Bilang isang ina rin, alam mo na. Tumayo na ito at ngumiti muli. Sige na, mauuna na ako. Kumain na kayo at baka lumamig pa yan. Huwag kang mag-alala, Dalisay. Nandito lang kaming mga kapitbahay mo nagmamalasakit sa inyo. Naiwan si Dalisay na nakatayo sa may pinto. Pinapanood ang paglakad ni Ginang Elvira palayo. Nang ito ay makatalikod na, ang maamong mukha ng matanda ay saglit na nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon, isang anino na hindi nakita ni Dalisay. Isinara ni Dalisay ang pinto. Tiningnan niya ang pandesal sa kamay ni Sinag. Ang dapat sana'y simbolo ng kabutihang loob ay tila naging isang mabigat na paalala. At noon, biglang may isang alaala na pumasok sa kanyang isipan. Isang hapon, ilang linggo na ang nakalipas, nakita siya ni Ginang Elvira na nagmamadaling umalis para sa pangalawa niyang trabaho habang si Sinag ay naglalakad papasok ng eskinita galing eskwela. Naalala niya ang eksaktong sinabi nito sa kanya na may himig ng hindi pagsang-ayon. Mapanganib na ang mga kalsada ngayon para sa isang bata. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. Ang pagdududa na kanina'y isang maliit na tinik lamang ay biglang naging isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang dibdib. Para kay Sinag, ang kanyang nanay, ang pinakamatibay na tao sa buong mundo. Siya ang kayang magbuhat ng mabibigat na sako ng labada, ang kayang magluto ng pinakamasarap na sinangag kahit puyat, at ang may pinakamatamis na ngiti kahit pagod. Pero sa mga nagdaang araw, ang ngiting iyon ay tila nagtatago. Napapansin ni Sinag ang maliliit na bagay. Ang mas matagal na pagtitig ng kanyang ina sa kawalan habang nagkakape. Ang mas mahigpit nitong yakap sa gabi na para bang ayaw na siyang pakawalan. At ang pinakamalungkot sa lahat, naririnig niya itong umiiyak ng mahina sa gabi. Kapag akala nito ay tulog na siya. Isang gabi, nagising si Sinag dahil sa uhaw. Dahan-dahan siyang bumangon, ngunit natigilan siya sa may manipis na kurtinang nagsisilbing pinto ng kanilang silid. Narinig niya ang boses ng kanyang nanay. Kausap nito ang kanyang tita Lani sa telepono. "Hindi ko alam ang gagawin ko, Lani," humihikbing sabi ni Dalisay. Sinasabi nila, pinapabayaan ko raw si Sinag na inilalagay ko siya sa panganib. Isang matagal na katahimikan. May paglilitis. Paano kung kunin nila siya sa akin? Hindi ko kaya, Lani. Siya na lang ang buhay ko. Ang salitang kunin ay tumagos sa puso ni Sinag na parang isang matulis na yelo. May kukuha sa kanya palayo sa kanyang nanay? Bakit? Dahil lang naglalakad siyang mag-isa pa uwi. Pero tinuruan naman siya ni nanay. Ligtas naman siya. Dahan-dahan siyang bumalik sa higaan. Ang uhaw ay napalitan ng isang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi pabaya ang nanay niya. Ang nanay niya ang pinakamagaling sa lahat. Kailangan nilang malaman iyon. Kailangan niyang ipakita sa kanila. At sa isipan ng isang 8 taong gulang, isang plano ang nabuo. Isang planong lihim, kinabukasan, habang nasa trabaho ang kanyang ina, inilabas ni Sinag ang kanyang mga sandata. Hindi ito mga baril o espada, kundi ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanya. Una, ang kanyang maliit na talaarawan. Ang bawat pahina ay puno ng mga simpleng pangungusap tungkol sa kanilang buhay. Binuklat niya ito at binasa ang ilang mga entry. Lunes, pagod si nanay, pero binilhan pa rin niya ako ng gamot para sa ubo ko. Miyerkules, ibinigay ni nanay sa akin ang huling piraso ng manok. Sabi niya busog na siya. Biyernes, tinuruan ako ni nanay kung paano tumawid sa kalsada. Tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan. Ito ang mga katotohanan. Ito ang patunay. Sunod niyang kinuha ang kanyang mga krayola at isang malinis na papel. Maingat niyang iginuhit ang daan mula sa kanilang bahay papunta sa kanyang eskwelahan. Nilagyan niya ng malaking star
ang pwesto ng gwardiya sa kanto. Iginuhit niya ang tindahan ni Aling Nena kung saan siya pwedeng sumilong kapag umulan. Iginuhit niya ang bawat poste ng ilaw na nagsisilbing gabay niya. Ito ang kanyang mapa ng kaligtasan. Maingat niyang inilagay ang talaarawan at ang mapa sa loob ng kanyang lumang-lumang backpack. Isinama niya rin ang paborito niyang lapis. Ito ang kanyang mga ebidensya. Ipapakita ko sa kanila. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng determinasyon na higit pa sa kanyang edad. Hindi pabaya si nanay. Tiningnan niya ang kalendaryong nakasabit sa kanilang dingding, ang isang maliit na kalendaryo na bigay ng isang politiko. Hinanap niya ang petsa na narinig niya mula sa usapan ng kanyang ina sa telepono. Nang makita niya ito, kinuha niya ang isang pulang krayola at dahan-dahang binilugan ang numero. Iyon ang araw ng laban. At alam niya, sa araw na yon, kailangan niyang mag-isang pumunta sa lugar na tinatawag nilang korte. Ang mga araw bago ang paglilitis ay tila isang mahabang bangungot para kay Dalisay. Bawat paggising ay isang paalala ng nakasulat sa liham. Bawat pagtulog ay binabagabag ng mga anino ng pangamba. Sinubukan niyang maging matatag, ngunit sa loob niya, unti-unti siyang dinudurog. Gamit ang nag-iisang araw niya ng pahinga, nilakbay niya ang lungsod ng pag-asa, umaasang makahanap ng tulong. Ang una niyang pinuntahan ay isang public attorney's office na narinig niya mula sa isang katrabaho. Pumila siya ng mahigit 2 oras sa ilalim ng sikat ng araw. Yakap-yakap ang kanyang mga dokumento at ang kapirasong pag-asa. Nang sa wakas ay makausap niya ang isang abogadong mukhang pagod na rin sa dami ng kaso. Ang pag-asang yon ay agad naglaho. Child endangerment? Anong ebidensya nila? Tanong ng abogado. Hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papel. Sabi po ng nag-report, nakikita raw po niya ang anak ko na naglalakad mag-isa pauwi galing eskwela. Nanginginig na paliwanag ni Dalisay. May trabaho ka? 3 po. Single mother ka? Opo. Tumango-tango ang abogado, isang tango na walang bahid ng simpatya. Tiningnan siya nito sa unang pagkakataon. May mga papeles ka ba? Birth certificate, SSS, anumang patunay ng legal na paninirahan dito? Biglang nanuyo ang lalamunan ni Dalisay. Ito ang sikretong pilit niyang itinatago. Ang multo na laging bumubulong sa kanyang mga gabi. Wala po. TNT po ako. Halos pabulong niyang sagot. Agad na nagbago ang itsura ng abogado. Isinara nito ang folder. Ipagpaumanhin mo, Mrs. Hindi ka namin matutulungan. Ang kaso mo ay hindi lang tungkol sa kapabayaan. Mas malaki pa dyan ang problema mo. Kapag nalaman ng korte ang estado mo, baka ipa-deport ka nila at mapunta ang anak mo sa DSWD. Mas mabuti pang huwag na nating buksan ang isyong yan. Ang mga salitang ipa-deport at DSWD ay tila mga suntok na humampas sa sikmura ni Dalisay. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Lumabas siya ng opisina na tulala. Hindi alam kung saan pupunta. Sinubukan niya pang magtanong sa isang pribadong abogado. Ngunit nang marinig pa lang nito, ang halaga ng acceptance fee, alam na niyang imposible. Ang perang iyon ay katumbas na ng 3 buwang upa at pagkain nila ni Sinag. Habang naglalakad siya pauwi sa ilalim ng rumaragasang ulan, ang bawat patak ay tila nakikisimpatiya sa kanyang mga luha. Ang mga salita ng abogado ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi lang pala ang pagiging ina niya ang hinuhusgahan, kundi ang buong pagkatao at karapatan niyang manatili sa tabi ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay nasa harap siya ng isang mataas at makapal na pader. Isang pader na gawa sa kahirapan, kawalan ng dokumento at kawalan ng katarungan. Paano niya lalabanan ang isang sistema na bago pa man magsimula ang laban ay talo na siya? Gabi na nang makauwi si Dalisay, basang-basa at bagsak ang mga balikat. Naabutan niya si Sinag na gumagawa ng takdang aralin. Nanay, bakit ka nagpaulan? Salubong sa kanya ng anak, may pag-aalala sa boses.
Ngumiti lang si Dalisay at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Sa yakap na yon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang takot at sakit. Ito na lang ang natitira sa kanya, si Sinag. At kung mawawala pa ito, hindi na niya alam kung paano pa siya mabubuhay. Tiningnan niya ang kanyang wallet na nasa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ng pamasahe at kaunting pagkain, iilang barya na lang ang natira. Wala siyang abogado, wala siyang papeles, wala siyang pera. Ang araw ng paglilitis ay bukas na at haharapin niya ito ng mag-isa, walang anumang armas, kundi ang isang pusong pagod at nagdurugo. Sa loob ng maluwag ngunit malamig niyang opisina, nakaupo si Hukom Lirio Salvador. Ang tingin ay malayo, nakatanaw sa abalang kalsada mula sa bintana ng kanyang silid. Ang bunto ng mga folders sa kanyang mesa ay tila isang bundok na hindi kailanman nauubos. Araw-araw, iba't ibang kwento ng hidwaan, kasakiman, at sira-sirang pamilya ang dumadaan sa kanyang mga kamay. 20 taon na siya sa serbisyo. Sa simula, bawat kaso ay isang hamon, isang pagkakataon na ipairal ang batas at magbigay ng katarungan. Ang bawat pagpukpok ng kanyang martilyo ay may bigat at kahulugan. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa na lang siyang makina. Isang tagabasa ng mga artikulo ng batas, isang tagapakinig ng mga paulit-ulit na kasinungalingan, at isang tagahatol sa mga problemang tila wala namang tunay na solusyon. Ang apoy na dating nag-aalab sa kanyang puso para sa hustisya ay unti-unti nang nagiging abo. Judge Salvador, napalingon siya sa kanyang kalihim na si Agnes na may dalang tasa ng kape. "Agnes, salamat," sabi niya. Tinatanggap ang mainit na inumin. "Mukhang malalim na naman po ang iniisip ninyo, Judge," sabi ni Agnes habang inaayos ang mga folders sa mesa. "Narito na po ang mga kaso para ngayong araw. Unang-una po ang kaso ni Almiro." Kinuha ni Hukom Salvador ang manipis na folder. Dalisay Almiro. Binuklat niya ito at mabilis na binasa ang buod. Ina na may 3 trabaho, nag-iisang anak na 8 taong gulang. Inireklamo ng kapitbahay dahil hinahayaang maglakad mag-isa pauwi mula sa eskwela. Basa ni Agnes mula sa kanyang sariling talaan. "Mukhang simple lang po ang kasong ito, Judge. Open and shut case? Wika nga." Tumango si Hukom Salvador. Ang tingin ay nasa mga litratong naka-attach sa kaso. Isang batang lalaki na may backpack, naglalakad sa isang eskinita. Walang kakaiba, walang bakas ng panganib. Ngunit ang batas ay batas. "May abogado ba ang nasasakdal?" tanong niya. Umiling si Agnes. "Wala po, Judge. Siya lang po mag-isa ang haharap sa korte." Napabuntong hininga ang hukom. Isa na namang walang kalaban-laban. Isa na namang desperadong ina na marahil ay sasabihin ng kahit ano para lang hindi maparusahan. Ilang beses na ba niyang narinig ang ganitong mga kwento? Ang linya ay palaging pareho. "Ginagawa ko po ang lahat para sa anak ko." Isinara niya ang folder at inilagay sa ibabaw ng bunton. Sa isip niya, tapos na ang kaso bago pa man ito magsimula. Isang mabilis na pagdinig, isang reprimand, marahil ay ilang oras ng community service at tapos na ang usapan. Kailangan niyang bilisan para umabot sa mas mabibigat na kasong nakapila. Isa na namang kaso ng kapabayaan, bulong niya sa sarili habang tumatayo at isinusuot ang kanyang itim na roba. Tapusin na natin ito agad. Habang naglalakad siya papasok sa silid hukuman, hindi niya alam na ang kasong minamaliit niya, ang kasong itinuturing niyang simple at walang kwenta, ang siyang gigising sa natutulog niyang puso at magpapaalala sa kanya kung bakit nga ba siya naging isang hukom. Paggising ni Sinag, alam niyang ito na ang araw ng laban. Habang pinapanood niya ang kanyang nanay na gumagalaw, na tila isang anino, nagtitimpla ng kape, naghahanda ng kanin.
Ramdam niya ang bigat sa puso nito at lalo lang tumibay ang kanyang determinasyon. "Nay, aalis na po ako," sabi niya. Suot-suot na ang kanyang backpack. "Ang aga mo naman yata, anak. Wala ka pang pasok ha?" Sagot ni Dalisay. Ang boses ay pagod. May group project po kami, nanay." Pagsisinungaling niya at agad siyang nakaramdam ng kaunting kirot sa kanyang dibdib. Ito ang unang beses na nagsinungaling siya sa kanyang ina. "Kailangan po naming tapusin bago magklase." Tumangulang si Dalisay, masyadong abala sa sarili niyang mga problema para mapansin ang kakaibang kaba sa boses ng anak. Inabutan niya ito ng baon at barya para sa pamasahe. "Sige anak, mag-iingat ka ha." Bago umalis, niyakap ni Sinag ang kanyang ina ng napakahigpit. Isinubsob ang muka sa baywang nito. "Mahal na mahal po kita, nanay," sabi niya. Ang boses ay bahagyang garalgal. Mas makahulugan, mas mabigat. Nang makalayo na siya sa kanilang bahay, hindi siya lumiko papunta sa eskwelahan. Dumiretso siya sa kabilang kanto kung saan nag-aabang ang mga bus papuntang lungsod ng Pag-asa. Mahigpit niyang hawak ang baryang bigay ng ina sa isang kamay at ang strap ng kanyang backpack naman sa kabila. Ang backpack na naglalaman ng kanyang mga ebidensya. Medyo natakot siya nang makita ang malalaking bus. Ngunit tinapangan niya ang kanyang loob. Nagtanong siya sa isang alley na nagtitinda ng yosi kung alin ang bus na papunta sa munisipyo. Pagsakay niya, agad siyang naupo sa may bintana. Ito ang unang pagkakataon na sasakay siyang mag-isa. Habang umaandar ang bus, pinanood niya ang mga pamilyar na eskinita ng baryo Mapagkalinga na unti-unting napapalitan ng mga gusaling hindi niya pa kailanman nakikita. Bawat preno ng bus, bawat malakas na busina ay nagpapakaba sa kanya, ngunit iniisip niya ang malungkot na mukha ng kanyang nanay at ang kaba ay napapalitan ng tapang. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang backpack, ang kanyang sandata, ang kanyang pag-asa. Pagbaba niya sa lungsod ng Pag-asa, namangha siya. Ang mga gusali ay tila mga dambuhalang gustong umabot sa langit. Sinunod niya ang itinuro ng ali kanina at di nagtagal, natanaw na niya ang kanyang patutunguhan, ang Hall of Justice. Mas malaki pa ito sa kanyang eskwelahan. Ang mga haligi nito ay matatayog at ang mga pinto ay tila para sa mga higante. Sa isang saglit, naramdaman ni Sinag ang kanyang kaliitan. Isa lang siyang bata sa harap ng isang dambuhalang gusali ng batas, pero huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang backpack at nagsimulang maglakad papasok. Para kay nanay. Ngunit pagdating niya sa entrada, isang unipormadong gwardiya ang agad na humarang sa kanya. Ang lalaki ay matangkad at malaki ang tiyan. "Hoy bata, saan ang punta mo?" tanong nito. Ang boses ay malakas at walang pasensya. "Doon po sa loob." "May hearing po," sagot ni Sinag. Tinaasan siya ng kilay ng gwardiya. "Mag-isa ka lang? Nasaan ang kasama mo?" "Wala po. Ako lang po." Umiling ang gwardiya at humalukip-kip. "Bawal ang bata dito mag-isa. Humanap ka ng kasama mo kung gusto mong pumasok." Bawat hakbang ni Dalisay papasok sa silid hukuman ay tila may bigat ng 1,000 kilong bakal. Ang silid ay malamig at tahimik. Isang katahimikan na mas nakakabingi pa sa pinakamalakas na ingay. Ang matataas na kisame at madilim na kahoy ng mga upuan ay tila mga aninong nagmamasid, humuhusga sa kanya bago pa man magsimula ang lahat. Naupo siya sa isang upuang nakalaan para sa kanya. Mag-isa. Walang abogado sa tabi, walang kamag-anak na hahawak sa kanyang kamay. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili at ang isang pusong halos madurog na sa kaba. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang luma at gutay-gutay na bag na para bang iyon ang kanyang nag-iisang salbabida sa gitna ng isang malawak na dagat ng takot.
Nang bumukas ang isang pinto sa gilid at pumasok si Hukom Lirio Salvador, sabay-sabay na nagsitayuan ang lahat. Ang kanyang itim na roba ay tila nagdagdag sa bigat ng awtoridad sa silid. Umupo ito sa kanyang mataas na silya, ang muka ay seryoso at walang emosyon. Para kay Dalisay, hindi ito isang tao, kundi ang mismong mukha ng batas. Isang batas na hindi niya naiintindihan at labis niyang kinatatakutan. All rise! Anunsyo ng isang kawani. Nagsimula na ang paglilitis. Isang lalaking nakabarong ang tumayo at nagsalita sa harap. Ang piskal. Ang bawat salita nito ay formal, malamig, at tila patalim na humihiwa sa katahimikan. Your Honor, ang kasong ito ay simple lamang. Ang nasasakdal, si Ginang Dalisay Almiro, ay inirereklamo sa ilalim ng Article 278 ng Revised Penal Code, Child Endangerment. Paulit-ulit niyang hinahayaan ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Sinag Almiro na maglakad ng walang kasama sa isang lugar na hindi maituturing na ligtas para sa isang bata. Habang nagsasalita ang piskal, ipinakita nito sa hukom ang mga litratong pamilyar kay Dalisay, mga kuha kay Sinag habang naglalakad sa kanilang eskinita. Ang normal na eksenang yon ay biglang naging isang krimen sa loob ng silid na ito. Your Honor, narito ang mga larawan bilang ebidensya. Sabi pa ng piskal, ang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa. Tiningnan ni Hukom Salvador ang mga litrato pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Dalisay. Ang mga mata nito ay seryoso. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ginang Almiro, meron ka bang gustong sabihin? Tanong ng hukom. Tumayo si Dalisay, nanginginig ang mga tuhod. Ang lahat ng gusto niyang sabihin, ang tungkol sa 3 trabaho, ang pagmamahal niya kay Sinag, ang bawat sakripisyo ay nagkabuhol-buhol sa kanyang lalamunan. Mahal na mahal ko po ang anak ko. Iyon lang ang mga salitang nagawa niyang bitawan. Nagtatrabaho po ako para sa kanya, para po sa amin. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi maririnig. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang na dumaan. Ang piskal ay umiling na tila naaawa. Your Honor, ang pagmamahal ay hindi sapat na dahilan para ilagay sa panganib ang isang bata. Ramdam ni Dalisay ang mga mata ng lahat ng tao sa silid. Ang bawat tingin ay tila isang daliring nakaturo, humuhusga sa kanya. Siya na ang pinakamasamang ina sa buong mundo. Nang akala niya ay tapos na ang lahat, nagsalita muli ang piskal. Ang boses ay may diin na tila ito na ang huling dagok. Para patunayan ang aming panig, Your Honor, meron kaming isang saksi, isang nagmamalasakit na mamamayan na nakasaksi sa kapabayaan ng nasasakdal. Huminto ito saglit. Tiningnan si Dalisay nang may panunuyang ng ngiti. Tinatawagan namin sa panig ng saksi, si Ginang Elvira. Nang marinig ni Dalisay ang pangalan, tila may isang malakas na kulog na dumagundong sa loob ng silid hukuman na siya lang ang nakarinig. Si Ginang Elvira, ang mabait na kapitbahay, ang nag-aalalang Sinay Elvira. Bigla, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkadugtong-dugtong at ang katotohanan ay isang napakasakit na sampal sa kanyang mukha. Mula sa pinto sa likuran, dahan-dahang pumasok si Ginang Elvira. Ang itsura ay kagalang-galang sa suot nitong bestidang bulaklakin. Naglakad siya papunta sa witness stand. Ang bawat hakbang ay tila mabagal at pinag-isipan. Sa kanyang mga mata ay may bakas ng pekeng pag-aalala at kabanalan. Hindi niya magawang salubungin ang nagtatanong na mga mata ni Dalisay. Manunumpa ka ba na magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan at pawang katotohanan lamang? Tanong ng kawani. Opo, sagot ni Elvira. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Inilalagay ang kamay sa Biblia.
Sinimulan ng piskal ang pagtatanong. Ginang Elvira, gaano niyo nakatagal kakilala ang nasasakdal? Simula po nang lumipat sila sa aming baryo. Mga 2 taon na rin po. Sagot niya, ang tingin ay nakatuon sa hukom. At sa loob ng 2 taon na iyon, ano po ang inyong napupuna sa pag-aalaga niya sa kanyang anak na si Sinag? Humugot muna ng isang malalim na hininga si Ginang Elvira na para bang nag-aatubili siyang sabihin ang susunod. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang bulsa at idinampi ito sa gilid ng kanyang mga mata. Ayaw ko po sanang magsalita laban sa kapwa ko ina. Panimula niya, ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Pero konsensya ko na po ang nakataya. Madalas ko pong nakikita ang kawawang bata na si Sinag. Naglalakad mag-isa umuulan man o umaraw. Minsan, nakikita ko siyang nakaupo sa labas ng kanilang bahay, naghihintay hanggang hating gabi. Gutom. Mag-isa. Ang lungkot-lungkot po ng kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Di bulong ni Dalisay sa kanyang kinauupuan, ngunit walang sino mang nakarinig. Mula sa kanyang silya, nakikinig si Hukom Salvador. Ang kwento ni Ginang Elvira ay umaayon sa mga kasong madalas niyang marinig. Isang nagmamalasakit na kapitbahay laban sa isang pabayang magulang. Ang mga peke, ngunit kapanay-paniwalang luha ng testigo, ay mas may bigat kaysa sa tahimik na pagtanggi ng isang nasasakdal na walang abogado. Sinubukan niyo po ba siyang kausapin? Tanong pa ng piskal. Maraming beses po, sagot ni Elvira. Tumutulo na ang luha. Pero palagi niyang sinasabi na ayos lang sila, na huwag akong makialam. Ang gusto ko lang naman po ay ang kapakanan ng bata. Natatakot po ako na baka isang araw may masamang mangyari sa kanya at pagsisihan nating lahat. Ang bawat salita ni Elvira ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Dalisay. Ang galing ng kanyang pag-arte. Ang husay ng kanyang pagkukunwari. Tiningnan niya si Hukom Salvador. Umaasang makikita nito ang kasinungalingan, ngunit ang nakita niya lang ay isang mukhang lalong nagiging kumbinsido. Ito na ang katapusan. Pakiramdam ni Dalisay ay bumagsak na ang buong gusali sa kanya. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala nang saysay ang lahat. Ang tanging nagawa niya ay yumuko, ipinikit ang mga mata, at hinintay ang pagpukpok ng martilyo na magiging hudyat ng pagtatapos ng kanyang buhay bilang ina ni Sinag. Nakita ni Hukom Salvador ang pagsuko sa mga mata ni Dalisay. Ito na ang inaasahan niya. Kinuha na niya ang kanyang martilyo, handa nang magbigay ng kanyang paunang hatol. Ngunit bago pa man niya ito maibaba, blag! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong silid hukuman. Ang mabigat na pinto sa likuran ay bumukas ng may puwersa. At sa gitna ng liwanag mula sa labas, isang maliit na figura ang nakatayo. Humihingal. Ang dibdib ay umaakyat baba sa pagod. Sa isang iglap, ang lahat ng atensyon sa silid hukuman ay nabaling sa maliit na batang lalaki na nakatayo sa may pintuan. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang kanyang damit pampaaralan ay bahagyang gusot at ang kanyang dibdib ay mabilis na gumagalaw dahil sa pagod sa pagtakbo. Sa likod niya ay isang babaeng kawani ng korte na may itsurang nag-aalala at hindi alam ang gagawin. Sinag. Ang pangalan ay tila isang pagsabog mula sa mga labi ni Dalisay. Nakalimutan niya ang hukom, ang piskal, at ang buong paglilitis. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak. Ano ang ginagawa nito rito? Paano? Maging si Hukom Salvador ay natigilan. Ang martilyo ay nanatiling nakaangat sa ere. Ang formalidad at kaayusan ng kanyang korte ay biglang nabasag ng isang hindi inaasahang pagdating. Sa 20 taon niya bilang hukom, ngayon lang may isang batang basta na lang papasok sa gitna ng isang pagdinig. Si Ginang Elvira, na nasa witness stand pa rin, ay nanlaki ang mga mata. Ang kanyang pagkukunwaring pag-iyak ay biglang natigil.
Isang bakas ng tunay na pagkataranta ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi inalintana ni Sinag ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang tanging focus niya ay ang kanyang ina na umiiyak at ang lalaking nakaitim na roba na may hawak na martilyo. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang munting katawan, isinigaw niya ang mga salitang paulit-ulit niyang inensayo sa kanyang isipan. Itigil po ang kaso. May ebidensya po ako. Ang kanyang boses, bagamat boses bata, ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. May ebidensya? Isang bata. Ang mga tao sa loob ng korte ay nagsimulang magbulungan. Order in the court! Order! Mabilis na sabi ng kawani, sinusubukang ibalik ang kaayusan. Ngunit huli na. Ang atensyon ng lahat ay nakaisinag na. Lumapit ang isang gwardiya para pigilan ng bata. Ngunit itinaas ni Hukom Salvador ang kanyang kamay. Isang senyas na huminto ito. Sa unang pagkakataon sa buong araw na yon, isang kislap ng tunay na interes ang mababanaag sa kanyang mga mata. Ang pagkabagot ay napalitan ng pag-uusisa. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa naguguluhang si Dalisay, sa natatarantang sige ng Elvira at pabalik sa determinadong mukha ng bata sa may pintuan. Isang bagay sa tindig nito, sa kabila ng kaliitan, ang nagsasabing hindi ito isang simpleng paggambala lamang. Matapos ang isang mahabang sandali ng pananahimik na tila walang katapusan, ibinaba ni Hukom Salvador ang kanyang martilyo nang marahan sa mesa. Tiningnan niya ng diretso si Sinag. Ang kanyang boses, na kanina'y malamig at formal, ay nagkaroon ng bahid ng pagtataka. Lumapit ka, bata. Utos niya, ang boses ay mas malumanay kaysa kanina. Anong ebidensya ang sinasabi mo? Tila nagkaroon ng sariling isip ang mga binti ni Sinag. Sa utos ng hukom, naglakad siya papalapit sa mataas na mesa nito. Bawat hakbang niya sa gitna ng silid hukuman ay tila isang malaking agwat. Dinaanan niya ang kanyang ina na nakatingin sa kanya nang may halong pag-aalala at pagtataka. Dinaanan niya si Ginang Elvira na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Pagdating niya sa harap, kinalas niya ang kanyang backpack at maingat itong ipinatong sa isang maliit na mesang naroon. Pakiramdam niya ay isa siyang tunay na abogado. Mula sa pananaw ni Hukom Salvador, nakita niya ang isang batang lalaki na may seryosong mukha. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Nakalimutan niya saglit ang lahat ng protokol at batas. Nais niyang marinig kung ano ang sasabihin ng batang ito. Ano ang pangalan mo? Tanong ng hukom. Sinag Almiro po. Magalang niyang sagot. Sige Sinag, ipakita mo sa akin ang iyong ebidensya. Unang inilabas ni Sinag ang isang papel na may maraming kulay. Inilatag niya ito. Ito ang kanyang mapa. Ito po ang mapa ko. Paliwanag niya. Itinuturo ang mga guhit. Tinuruan po ako ni nanay kung paano umuwi ng ligtas. Dito po, sa kanto, may gwardiya po si Kuya Romy. Palagi po siyang nakangiti sa akin. Itinuro niya ang isang bilog na may stick figure. Dito naman po ang tindahan ni Aling Nena. Sabi po ni nanay, kung biglang umulan, pwede po akong sumilong doon. At lahat po ng poste ng ilaw, kabisado ko po. Hindi po ako naliligaw. Habang nagsasalita si Sinag, ang mga bulungan sa korte ay napalitan ng isang matamang pakikinig. Tiningnan ni Hukom Salvador si Dalisay. Ang ina, na kanina'y mukhang talunan na, ay nakatingin ngayon sa kanyang anak. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi ng paghanga. At ano pa ang dala mo? Tanong muli ng hukom. Sunod na inilabas ni Sinag ang kanyang maliit at medyo lumanang talaarawan. Binuksan niya ito sa isang pahinang may marka. May talaarawan po ako. Isinusulat ko po dito lahat, sabi niya. Sabi po dito? Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Ngayong araw,
Pagod na pagod si nanay galing sa 3 trabaho. Pero binilhan pa rin niya ako ng gamot para sa ubo ko. Sabi niya, mas mahalaga daw po na gumaling ako. Binaliktad niya ang pahina. Ibinigay po sa akin ni nanay ang huling piraso ng pritong manok. Sabi niya, marami na daw siyang nakain sa trabaho kahit hindi po totoo. Bawat salitang binabasa ni Sinag ay isang maliit na patunay ng pagmamahal at sakripisyo. Ang mga simpleng pangungusap ng isang bata ay mas naging makapangyarihan kaysa sa lahat ng legal na argumentong narinig ni Hukom Salvador sa buong linggo. Ang kanyang puso, na matagal nang manhid, ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang kirot. At may isa pa po, sabi ni Sinag, binubuklat ang huling pahina. Noong 1 linggo po, habang naglalakad ako pa uwi, may nakita po akong magandang bagay sa tabi ng halamanan ni Tita Elvira. Tumingin siya sa direksyon ni Ginang Elvira na biglang naniga sa kanyang kinauupuan. Ipinagpatuloy ni Sinag ang pagbabasa at nakapulot ako ng isang star na hair clip. Ang ganda po. Kulay silver. Sabi ni nanay, baka may isang anghel na nakawala nito. Itinago ko po. Baka sakaling makita ko ulit yung anghel. Sa pagkarinig sa mga salitang star na hair clip, isang malakas at hindi makapaniwalang tunog ang kumawala mula kay Ginang Elvira. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang kamay ay biglang umakyat sa kanyang buhok sa isang lugar na tila may nawawala. Bigla siyang sumigaw. Ang boses ay puno ng gulat at sakit. Isang sigaw na bumasag sa kabanalan ng korte. Saan mo nakuha yan? Ang sigaw ni Ginang Elvira ay tila isang kidlat na gumuhit sa tahimik na korte. Ang lahat ng mga mata, kasama na ang kay Hukom Salvador, ay napako sa kanya. Ang maskara ng isang nagmamalasakit na kapitbahay ay tuluyan ng gumuho at ang lumabas ay ang mukha ng isang babaeng puno ng pait at hinagpis. Ginang Elvira, please compose yourself, mahinahong sabi ni Hukom Salvador. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Tila nakikita na niya ang tunay na kwento sa likod ng lahat. Ibinaling niya ang tingin kay Sinag. Bata, maaari mo bang ilarawan ulit ang hair clip na yon? Opo, sagot ni Sinag. Hindi alintana ang tensyon sa paligid. Maliit lang po siya, na parang bituin. Kumikinang po kapag natatamaan ng araw. Sa bawat salita ng bata, lalong napahagulhol si Ginang Elvira. Hindi maaari. Dito na muling nagsalita si Hukom Salvador. Ang boses niya ay hindi na nagtatanong, kundi nagpapahayag ng isang bagay na tila alam na niya. Ginang Elvira, bakit ganyan na lang ang iyong reaksyon sa isang simpleng hair clip? Hindi agad nakasagot si Elvira. Niyugyug niya ang kanyang ulo, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At sa ilalim ng matamang tingin ng Hukom, ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Sa anak ko po iyon, humihikbing sabi niya. Ang boses ay basag na basag. Sa nag-iisa kong anak na si Estrella, mahigit 1 taon na po siyang nawawala. Biglang natahimik ang lahat. Ang kaso ng child endangerment ay biglang naging isang bintana sa mas malalim at mas masakit na trahedya. Lumayas po siya, pagpapatuloy ni Elvira. Sabi niya, nasasakal na raw siya sa akin, sa sobrang pagbabantay ko, sa sobrang pag-aalala. Ang hair clip na yon, bigay ko po sa kanya noong debut niya. Hindi niya yon inaalis. Nang makita ko si Sinag na naglalakad mag-isa, naaalala ko ang anak ko. Naisip ko na pinapabayaan siya, na kung hindi ako kikilos, baka matulad din siya sa anak ko. Patawad. Ang kanyang pag-amin ay isang agos ng sakit na bumaha sa buong silid hukuman. Si Dalisay, na kanina'y puno ng galit, ay nakaramdam ng biglaang awa para sa babaeng nagdulot sa kanya ng labis na pagdurusa. Nakita niya rito, hindi ang isang kontrabida, kundi ang isang inaring nasasaktan.
Tumayo si Hukom Salvador. Ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang pagod na opisyal, kundi ng isang taong malalim na naantig. Tiningnan niya si Ginang Elvira, pagkatapos ay si Dalisay at panghuli, si Sinag. This court is not just a court of law. Nagsimula siya. Ang boses ay mababa, ngunit malinaw, at umaabot sa bawat sulok ng silid. It is also a court of humanity. Ang nakita natin dito ngayon ay hindi isang kaso ng kapabayaan. Ang nakita natin ay isang kwento ng dalawang ina. Isang ina na handang gawin ang lahat, kahit ang magtrabaho sa tatlong magkakaibang lugar para lang mabigyan ng kinabukasan ang kanyang anak. At isang ina na dahil sa sobrang sakit ng pagkawala ay nagkamali ng paghusga. Tumingin siya ng diretso kay Dalisay. Ginang Almiro, this court finds you not guilty. All charges against you are hereby dismissed. Pumukpok ang martilyo, ngunit ang tunog nito ay hindi na tunog ng pagtatapos, kundi tunog ng isang bagong simula. Napaiyak ng malakas si Dalisay, isang iyak ng ginhawa at pasasalamat. Niyakap niya ng mahigpit si Sinag na siyang nagligtas sa kanilang dalawa. Ngunit hindi pa tapos si Hukom Salvador. At dahil ang korte na ito ay korte rin ng sangkatauhan, pagpapatuloy niya, hindi tayo maaaring tumigil dito. Gagamitin ko ang aking posisyon para tulungan kang ayusin ang iyong mga papeles, Ginang Almiro, at tutulungan kitang makahanap ng isang disenteng trabaho na may sapat na sahod para hindi mo na kailangang iwan ang iyong anak. Lumingon siya kay Sinag at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng Hukom. Ikaw bata, sabi niya, ang boses ay puno ng paghanga. Ikaw, Sinag Almiro, ay nagturo sa aming lahat ng isang mahalagang aral ngayon. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating maulap at madilim na langit sa buhay ni Dalisay at Sinag ay unti-unting nagliwanag. Ang mga pangako ni Hukom Lirio Salvador ay hindi napako. Hindi na kailangang gumising ni Dalisay sa kadiliman ng madaling araw para pumasok sa tatlong trabaho. Sa tulong ng Hukom, nakakuha siya ng isang maayos na posisyon bilang administrative assistant sa isang opisina, isang trabaho na may regular na oras, sapat na sahod, at mga benepisyo. Ang kanyang mga papeles para sa legal na paninirahan ay nasa proseso na rin at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi na siya natatakot sa anino ng deportasyon. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang oras. Nagkaroon na siya ng oras. Sa bawat umaga, siya na ang personal na naghahatid kay Sinag sa eskwelahan. Hindi na kailangan pang magmadali. Hawak niya ang kamay ng anak habang naglalakad sila, nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap at mga simpleng bagay. Sa bawat hapon, siya na ang sumusundo rito. Wala nang batang nag-iisang naglalakad pa uwi. Wala nang inang nag-aalala sa malayo. Isang hapon, habang pauwi sila, isang pamilyar na sobrang kulay brown ang muling naghihintay sa kanilang mailbox. Sa pagkakataong ito, nang buksan ito ni Dalisay, hindi natakot ang kanyang naramdaman, kundi purong kaligayahan. Ito ay isang liham mula sa isang universidad na nagkukumpirma sa pagtatatag ng Sinag Almiro Educational Trust Fund, isang pondo na sinimulan ni Hukom Salvador para tiyakin ang pag-aaral ng bata hanggang sa kolehiyo. Naging isang maliit na alamat ang kwento nila sa lungsod ng Pag-asa. Isang paalala na ang katarungan ay hindi laging bulag at kung minsan, ang pinakamalakas na argumento sa batas ay hindi nakasulat sa libro, kundi isinisigaw ng isang tapat na puso. Minsan, nagkakasalubong sila ni Ginang Elvira. Ang dating tensyon ay napalitan na ng isang tahimik na pag-unawa. Nagkaroon sila ng isang kasunduan na hindi na kailangang bigkasin. Sa tulong ng lokal na social worker, sinimulan ni Ginang Elvira ang mahabang proseso ng paghihilom at ang paghahanap sa kanyang nawawalang si Estrella. Isang maaraw na Sabado,
Dinala ni Dalisay si Sinag sa parke. Wala silang hinahabol na oras, walang iniisip na trabaho. Naupo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, kumakain ng sorbetes. Ito ang buhay na pinangarap niya noon. Simple, payapa, at magkasama sila. Nanay, tawag ni Sinag habang abala sa pagguhit sa kanyang sketchpad. Bakit anak? Inabot ni Sinag ang kanyang pinakabagong obra. Sa papel ay may larawan ng 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Isang babae, isang bata, at isang lalaking nakaroba ng hukom. Sa ibaba nito ay may nakasulat na mga salita sa sulat kamay ng isang bata. Ang ating bagong simula. Niyakap ni Dalisay ang kanyang anak. Ang puso niya ay umaapaw sa pasasalamat. Tiningnan niya ang maliwanag na mukha nito, ang mga matang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ikaw ang sinag ng buhay ko, anak. Bulong niya, ang bawat salita ay puno ng pagmamahal, noon, ngayon, at magpakailanman. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng sakripisyo, paghuhusga, at ng hindi matatawarang pagmamahal ng isang ina. Ang kwento ni Dalisay at Sinag ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ng magulang ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga sakripisyong hindi nakikita ng karamihan. Ipinapakita rin nito na hindi tayo dapat basta-basta manghusga ng kapwa dahil sa likod ng bawat kilos ay may kwentong hindi natin alam. At higit sa lahat, itinuturo nito na kahit ang pinakamaliit at pinakapayak na tinig, kung ito'y nagsasabi ng katotohanan at nagmumula sa isang dalisay na puso, ay may kakayahang baguhin ang mundo at paandarin ang gulong ng tunay na katarungan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay naantig ng kwento ni Dalisay at Sinag ang inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.